Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Igme sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito, pahilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images dahil sa pinagsamang epekto ng nasabing bagyo at ang patuloy na pag-iral ng habagat sa Luzon at Visayas, malaking bahagi ng Luzon, pati na rin itong western at eastern sections ng Visayas, makakaranas ng mataas na tsansa na makulimlim na panahon ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sasamahan niya ng mga tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao, posible naman yung mga tsansa ng thunderstorms ngayong gabi hanggang bukas. Ito yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Igme. Makikita natin dito sa ating track na malapit na itong sentro ni Bagyong Igme sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan rin natin na bukas sa madaling araw ay makakalabas na ito ng ating PAR. And habang nasa labas na ito ng ating PAR, sa area ng East China Sea, magbabago yung galaw nito, magiging west-northwestward yung paggalaw nito bukas at magiging west-southwestward pagsapit ng linggo. So throughout the forecast period, mapapanatili ni Igme ang lakas nito bilang isang tropical depression. Gayunpaman, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na saglit itong maging bilang or maging saglit na tropical storm itong si Igme sa ating forecast period. And pagsapit naman ng late Sunday ay tuluyan ng hihina or magwi-weekend itong si Igme into a low pressure area dito sa northern portion ng Taiwan. Dahil sa patuloy na paggalaw or palayong paggalaw ni Igme sa ating bansa, as of 11 p.m. tonight, wala na nakataas na wind signal dito sa area ng Batanes. So nag-lift na po tayo ng wind signal. Wala na tayong tropical cyclone wind signal sa anong bahagi ng ating bansa. Gayun pa man dahil sa pag-iral or yung patuloy na pag-iral ng southwest monsoon yung habagat, makakaranas pa rin tayo ng mga pabugso-bugsong hangin sa ilang lalawigan ng ating bansa, especially sa mga bulubunduking lugar at upland area. So simula ngayon hanggang bukas, makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Abra, Benguet, sa bahagi ng Batanes, Bubuyin Islands, sa extreme eastern portion ng Isabela, Nueva Vizcaya at sa area ng Zambales. Pagsapit naman bukas or pagsapit ng Sunday, magpapatuloy pa rin yung mga malalakas na hangin o yung mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bubuyin Islands, Mainland, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa bahagi ng Zambales. Kaya sa mga areas na ito, maghanda pa rin tayo sa mga hazards ng mga malalakas na hangin na dala ng habagat. At in terms naman of rainfall na dala ni Bagyong Igme as well as yung southwest monsoon, simula ngayong gabi hanggang bukas ng gabi dahil sa epekto ni Tropical Depression Igme, makakaranas tayo ng heavy to intense rainfall. So ito yung malalakas hanggang sa matitinding buhos ng ulan. Around 100 to 200 millimeters of rainfall yan dito sa area ng Batanes. Samantala, moderate to heavy rains naman, associated pa rin yan sa nasabing bagyo sa area ng Isabela, Mainland Cagayan, pati na rin dito sa bahagi ng Babuyan Islands. At dahil naman sa habagat na patuloy na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon, itong western section ng northern at central Luzon, itong mga lalawigan ng Ilocos Region, malaking bahagi ng Zambales at Bataan, makakaranas naman tayo dyan ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. So tonight to tomorrow evening po ang forecast period na ito. Pagsapit naman ng bukas ng gabi hanggang sa gabi ng linggo, unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan dahil inaasahan nga natin ang patuloy na paglayo ng bagyo sa ating kapuluan. Gayunpaman, posible pa rin yung moderate to heavy rains, unti-unti na mababawasan yung mga ulan dito sa mainland Cagayan at Isabela, pero posible pa rin yung moderate to heavy rains sa extreme northern Luzon, sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dala ng habagat sa malaking bahagi ng Ilocos Region, pero posible pa rin yung makatamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially nga sa mga areas na affected ng habagat as well as itong area ng Batanes, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta
ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan nga natin itong mga tuloy-tuloy na pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, as of 11 p.m. may nakataas tayong gale warning sa western seaboard ng Northern Luzon. So sa mga seaboards ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa western coast ng Ilocos Norte, may nakataas tayong gale warning dyan. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng western seaboards ng Luzon, pati na rin dito sa extreme northern Luzon, ay moderate to rough sea conditions o katamtaman hanggang sa maalong karagatan ang ating inaasahan.